May nagpasabay sa akin na magluto naman ako ng chicken adobo at ito yung version ko na pang piyesta ang lasa. Yung amoy pa lang magugutom ka na, paano pa kaya kung natikman mo na to. Meron tayong isang buong manok, pinahati ko na lang yan sa katamtamang laki tapos imamarinate natin yan sa bawang at sibuyas. Tinimplahan ko na rin yan ng powder na paminta at nilagyan ng soy sauce yung katamtaman lang yung dami. Tapos imbis na suka, kalamansi yung ginamit ko na pang-asim sa adobo. 12 pieces na kalamansi yung nilagay ko at saka natin ito imekos-mekos. Hindi na nga rin pala ako naglagay ng tubig dito kusa naman kasi magtutubig yung karne. After natin lamasin, pwede nang isa lang ito sa mahinang apoy. Habang hinihintay kong lumambot yung karne, isinabay ko na yung pagbalat ng kamote. Isang piraso nga lang pala ito pero malaki na yung binili ko, kapag hiniwa mo naman ito madami na. Bukod sa patatas, masarap din ilagay ito sa adobo, talaga namang malinamnam yung sauce. Meron kasi akong katrabaho na kapag nagluto daw uli ako, damihan ko na. Pero syempre nagbigay din siya ng pandagdag ng budget. Kaya ayun, bumili ako ng isang buong manok at saka kuya adobo nga. Sunod naman naghiwa ako ng sibuyas at bawang. After ng ilang minuto, heto na at malambot na yung karne. Ganito ang itsura niya kapag hindi tayo naglagay ng tubig. Masarap yung chicken adobo mo kapag hindi ka naglagay ng tubig. Subukan mo yung ganitong version kapag naisipan mong magluto ng chicken adobo. Tapos yung kamote nga pala, pinrito ko muna ito saglit. Kahit naman yung patatas, kapag gusto ko maglagay sa adobo, piniprito ko muna. Kapag diniretso kasi natin yan, medyo maasim kasi yung sauce. At para hindi rin madaling mapanis kung sakaling mayroong matira. Oo nga pala, baka umabot ka na nga pala dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe ngayon, paki-like and share mo naman. After natin maigisa yung bawang at sibuyas, pwede nang ilagay yung pinakuluan nating karne. Hindi ko muna sinama yung pinagpakuluan, igigisa muna natin ito saglit. At kung sakaling nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video at pinapanood mo ko, baka pwede mo naman i-comment ko tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. Medyo dahan-dahan lang yung ginawa kong paghalo at nang hindi madurog yung karne. Kapag okay na yung namang pinagpakuluan, pwede nang ilagay. Pakukuluan ko na lang ito hanggang sa kumonti na lang yung pinakasabaw niya o rin tipong magmantika na yung itsura niya. Tapos pagtikim ko nga pala dito, medyo nakulangan pa ako ng soy sauce kaya dinagdagan ko pa kahit kaunti lang. Tansya ko nasa 2 kutsara din yung nailagay ko. Haluin lang natin ito saglit at saka natin ito pakukuluan na. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi tayo naglagay dyan kahit nakaunting tubig lang. Lagyan natin ng takip at pakukulan hanggang sa kumonti na lang yung pinakasabaw niya or yung sauce. Ayan, at kaunti na lang yung pinakasabaw niya, pwede na tayong maglagay naman ng oyster sauce. Makakadagdag ito para mas lalong sumarap. Hinalo ko lang saglit tapos nilagay ko na rin ito pinrito kong kamote. Para mas lalo tayong ganahan sa pagkain na yan at naglagay naman ako ng siling pula. At i-continue uli yung pagluto hanggang sa kumonti na lang yung pinakasabaw niya o yung maging sauce na lang. After ng ilang minuto, heto na at luto na yung ating chicken adobo. Ayun no, itsura pa lang talagang alam mo nang masarap yung pagkakaluto. Para ka na rin nakipagpiesta kapag natikman mo yung ganitong version. At siguradong masisira naman ang diet mo kapag ganito yung ulam.